Eto na, kapiling na natin sa linya ng ating komunikasyon si Sir Mark Carpo. Ayan, isa pong J1 Exchange Visitor Teacher dyan po sa Middle School Science sa Florida, USA. Nasa Florida po siya ngayon, mga kabombo. So yan, magandang umaga po, Sir Mark. And siguro gabi po dyan sa Florida. Magandang umaga, sir. Bati muna kayo, sir, sa atin pong mga listeners and viewers. Magandang umaga din po, Bombokir, and sa ating mga kababayan dyan na nanonood sa ating live ngayon today. Thank you. Opo, yun. So by the way, sir, dalawa pala kami ngayon, sir, na anchor. Si Bombo Kier, si Bombo Kim. Baka malito kayo, sir. Pero ito, sir, makumusta ko muna una. Dito muna tayo sa pag-usapan po natin itong inyo pong experience bilang isang J1 teacher dyan sa US. So, kumusta, sir, yung inyo pong experience dyan po sa Florida bilang J1 teacher? Ano ba, sir, yung pagkakaiba sa pagtuturo sa Pilipinas pagdating sa workload, pasahod, and then students compared dyan sa US, Sir Mark? So far naman, Bombokir, this time kasi it's my 4th year sa program. So, comparing yung experience ko nung nagtuturo ako sa Pinas, compare ko muna sa first year ko muna dito. Grabe yung challenging talaga that time kasi that time is yung adjustment talaga, especially doon sa system ng school, and then yung language barrier, and then yung behavior ng students, yun talaga yung pinaka talagang challenging na part. Regarding naman sa comparison, in terms of like number ng students, mas mababa dito. Usually may mga classes ako na 12 lang or 15 students, unlike sa Pinas before na 30 and above na students, especially sa regular classes na abot pa ng mga 50 students. In terms naman dun sa sa pagtuturo, ang maganda dito kasi ay they're very concerned dun sa mental health ng teacher. And dito ko na-appreciate yung binibigay nila na parang leave ng teacher kung gusto mo mag-take ng break. Talaga kung stress yung teacher, talagang ang dali lang mag-file ng leave. Wala nang tanong-tanong yung principal na gusto mo mag-absent. Binibigyan nila kami ng parang 10 days na pwedeng absent in the school year. Yung ibang hindi ko pa nagagamit and accumulate na naman siya for the next school year. So pwede ko siyang gamitin naman the following year. Yun yung mga talagang maganda. And at the same time, ang maganda sa program ko ngayon, which is the Cultural Exchange Program, is marami kang pwedeng ma-experience ito sa US. Yung mga gusto naming ma-experience noon, napupuntahan na namin. Yung mga sa Pinas pa lang kami, yung Statue of Liberty, napuntahan na namin. Yung sa New York, na-experience na namin. And at the same time, it's both personal and professional talaga na growth as a teacher. So, Opo, yun. Eto, sir, malaman ko lang. Ano ba, sir, yung pinakamahirap na adjustment mo nung una kang nagturo sa US? Alam ba, sa culture, sa language, sa classroom management, and even yung homesickness, Sir Mark. Pinakauna talaga, Bombokir, yung pinakauna talaga pagdating dito mismo. Kasi kami yung first batch talaga ng J1 teachers dito sa school district mismo. And very challenging siya kasi naghahanap pa kami ng mga bahay kung saan kami magstay. And then for example, wala pa kaming kotse. And then dito kasi, very specific sila pag naghahanap ka ng bahay, kailangan hinahanapan ka ng credit score. So wala pa kami doon. So nagbibuild pa lang kami ng background namin dito. And yun naman sa school, yung pinaka-challenging talaga na part is yung behavior talaga. Sinasabi nga nila yung sahod dito is mga, pwede mong, mga siguro, 5 times na mas mataas or to 10 times yung iba pa nga kaysa sahod sa Pinas, but yung behavior naman ng students is like 10 times or 20 times na mas challenging, especially that time nung pagdating ko sa first year ko is that was after like the pandemic, nung pabalik pa lang tayo sa normal na system. So yung mga bata parang hindi sila sanay sa talagang face-to-face na instruction. So yun yung mga ang kukulit nila, everyday parang may away sa mga students, yung ganon. So pagdating mo talaga dito sa US, talagang dapat critical thinker ka na teacher na talagang alam mo kung paano i-manage yung classroom mo. And then yung may mga pasikot-sikot kasi dito na very sila, yung parang strict sila in terms of that, especially yung mga students. So for example,
pag-check ng attendance, yung dapat concern ka doon sa mga attendance. For example, yung bata present sa ibang period pero pagdating sa klase mo, biglang absent na pagdating mo. So dapat nag-communicate ka sa office kasi may mga ibang teachers na natatanggal kasi later on pala, yung bata pala napunta sa, nauwi sa bahay nang hindi alam ng teacher, hindi na monitor na maayos. So yun, kasi paano kung na ano, 'di ba, parang kung ano nangyari dun sa bata. So ganun. And at the same time, dito kasi very specific sila sa accommodation na pinoprovide sa student. For example, yung bata need ba siya ng accommodation ng kailangan malapit siya sa teacher, or may mga ibang bata na kailangan may clarified instruction, kailangan mo ma-provide yun sa student kasi yan yung mga kailangan nila. May mga folders kasi yan sila na may mga iba't ibang kulay depending sa needs ng bata. So yun yung mga ibang adjustment pa rin talaga na pagdating dito. Alright. Eto sir, na-mention nyo kanina yung about sa sahod. Pag-usapan natin yan sir. Sa pasahod at benefits, gaano kalaki sir yung diferensya kumpara nung guro ka pa dito sa Pilipinas? And sulit ba sir yung sakripisyo? Sir Mark? Sarili ko, bakit ako pumunta dito? Kasi yung behavior talaga ng bata, talagang mapapaiyak ka talaga. Kasi imagine mo mag-aaway sila sa harap mo, iba dumudugo na yung ilong sa pag-aaway. Pero at the same time naman, along the way, every year naman, nag-i-improve naman yung experience na marirealize mo na okay din pala yung very challenging yung first year kasi mas ma-appreciate mo siya na mas naging matibay ka for the following years. So yun, para magiging masasabi mo rin na worth it din naman siya yung pagsama mo sa program kasi in terms of sahod, talagang mapipil mo pagdating na ng payout eh. Kasi dito, every 15 days kami binibigyan ng sahod. And in terms of like comparison sa sahod sa Pinas, ang masasabi ko, siguro yung sahod sa, when I was still in like teaching in the Philippines, parang makukuha ko siya ng like 2 months to 3 months yung sahod ko for the entire school year. Pero syempre, iba din kasi yung cost of living dito. Yung, for example, yung renta mismo, usually mga renta dito, ika-convert mo sa Philippines, paabot din ng siguro mga 50,000 pesos yung bahay mismo. O, pero narealize ko rin yung mga, in terms naman dun sa mga pagkain, for example, mako-compare ko rin, although mataas yung cost of living, pero yung mga necessities, for example, yung mga pagkain, yung presyo ng lechong manok, mako-compare ko siguro sa Pinas, I'm not sure, siguro mga 200 yung isang lechong manok. I'm not sure kung yun ba yung presyo. Pero dito kasi, mabibili ko rin yung lechong manok na ng worth ng $4. So mga din siya, 200 pesos. Para masasabi ko, although mahal yung cost of living, pero worth it pa rin siya in terms of ratio ng expenses mo at yung sahod. So medyo mahal pa rin sa Pinas in terms of ratio lang. Opo. Opo, iyon. Eto, sir, mga huling tanong ko na lang bago ko ipasa sa aking partner ang opportunity na makapagtanong din sa'yo kay Bombo Kim. Eto, sir, ano yung mga qualification, Sir Mark, at proseso na pinagdaanan nyo po para makapagturo sa US bilang, J1 teacher? And gaano ba to katagal, sir? Itong J1 exchange visitor program kasi is like, it's a cultural exchange program. So unlike sa H1B na visa, which is really a work visa, ito is talagang we are expected to go back to the Philippines. Yan talagang main na rule nito. And initially, we were given like 3 years sa program. And then after 3 years, pwede kaming mag-extend for another like set of 2 years. So maximum of 5 years po na pwedeng magturo dito sa US. And after that, we have to go back to the Philippines. Most of us who are tied to like the 212E na rule. Yeah. Okay po, yun. So sa puntong ito, sir, ililipat naman natin ang opportunity na makapagtanong kay Bombo Kim. Bombo Kim? Yes, Sir Mark, good morning mula dito sa Pilipinas and siguro good evening dyan mula sa inyo sa US po, sa Florida. Ito po si Bombo Kim Ramos. And ito po yung una kong katanungan, Sir Mark, siguro since teaching is a profession dito nga sa pinagtatrabaho natin, ano po ba yung mga naging requirements natin o siguro qualifications o proseso na pinagdaanan para ma-attain natin itong teaching profession natin, Sir Mark? Po yung mga kailangan talaga, hinahanap nila. First is my 2 years na teaching experience. That is really relevant to the position.
And then dapat yung ibang visa sponsors kasi hinahanap nila yung English proficiency na test result. Sa amin naman dito, hindi naman kami hinanapan. And yung isa naman na requirement is dapat qualified magturo sa Pinas. For example, merong teaching certificate na dyan mismo sa Pinas. Parang yun lang po ang requirement. And another thing is yung kailangan ipa-evaluate yung credential, yung TOR. Ipa-evaluate siya na makita yung equivalence niya dito sa mismong education sa US. Yun lang po. Yan sir, siguro sa next question natin, ano po yung naging kumbaga journey natin na nag-motivate sa atin para po mag-decide na diyan po tayo sa Florida makapagturo? Actually po, hindi ko po talaga hindi that time po kasi application, wala po talaga akong choice na kung ano talaga. Hindi po kami yung pumili kung saan kami ilalagay yung assignment namin. It's just like I submitted my application sa mga visa sponsors na kung ano yung visa sponsor na unang maka-interview. And yung visa sponsor ko kasi, yung sakop nila talaga ng mga states is yung Florida, North Carolina, South Carolina, mga ibang part dito lang, specific na state. And that time, yung naka-interview sa akin is yung ano po, yung school mismo dito sa Florida. And then pumasa naman po ako sa interview. And that time, nakakuha ako ng job offer po. Yun po. Ayun Sir Mark, siguro dumako tayo dun sa pagiging yung buhay natin bilang isang OFW na teacher. Bilang isang OFW na edukador, sir, ano po ba yung mga sakripisyo na hindi nakikita ng mga tao bukod sa layo natin sa ating pamilya sa Pilipinas? Correct din po yung ano po, yung sa OFW po na term. Dito po kasi sa J1 program namin, we are not ano po, parang although we are working abroad, pero hindi po kami kinasify nila as OFW because we are like under the non-immigrant visa po na ano, yung parang we're expected to go back to the Philippines for cultural exchange. And in terms naman po sa ano, yung mga sacrifices dito, syempre yung homesickness, yan po yung pinakaano talaga kasi iba talaga yung andito paglabas mo ng bahay, mamimiss mo talaga yung Pinas. Kasi sa Pinas, paglabas mo ng bahay, makita mo yung mga street foods, yung mga tao. Dito paglabas mo, halos lahat ng tao nasa loob ng bahay, walang masyado mga benta sa ano mga street. And then, syempre yung pamilya, iba pa rin yung makapiling yung family. And then paglabas mo sa bahay, andun yung mga kapamilya na nagbabanding kayo during birthdays, celebration, Christmas. Iba pa rin po, yun talaga. So, siguro sir, isabay ko na itong tanong na ito kasi ito talaga hindi maiwasan, especially dyan sa situation sa US, especially dyan sa Florida. Kayo po ba sir, may discrimination o bias ka bang naranasan bilang isang Filipino teacher sa US, and paano mo po siya, if ever meron man, hinahandle, Sir Mark? So far naman po, in terms like pagdating mismo sa ano sa school environment ko, usually doon naman ako nagsistay po mostly. So far wala naman po akong na-experience talaga na parang discrimination kasi sa school namin is very diverse yung mga staff. And mostly may mga Hispanic teachers, meron ding mga other J1 teachers from other countries like Ghana, Jamaica, India. So parang naging common ano na siya na iba-iba talaga yung culture ng mga teachers doon, and talagang naging more inclusive sila in terms of like interacting with each other. So parang hindi siya ganun kaano yung diskriminasyon. Opo. Ayun sir, siguro second to the last question ko na lang po. Since yun nga, andyan po tayo sa US ngayon, and throughout dito po sa karera ng inyong teaching profession, sir, napag-isip-isipan nyo na po ba dati na siguro, what if bumalik ako sa Pilipinas and dito na lang magturo? Kumbaga, considering the education system dito sa ating bansa. Opo, yan ay actually sa ano po sa cultural exchange program na I'm part of, talagang we are expected to go back home, most of us, ano tayo sa yung rule na 212E. Pero yung nga yung problema is ngayon, especially ngayon kamakailan lang, meron silang parang yung balikturo and then yung SPIMS, which is
sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir, yung mga program na gano'n na nagsusupport talaga. And I'm glad na may ganong program, especially for OFWs, especially yung mga OFWs na talagang affected dun sa crisis, di ba, ngayon na nagaganap sa ibang bahagi ng mundo. But for J1 teachers, yung mga ano talaga, yung ibang J1 teachers na alam ko na bumalik, they tried to like apply to that program, yung mga balikturo. Pero sinabihan sila na they're not part of it kasi specifically it's only for like OFWs. So naisip ko ngayon after the program, plano kong bumalik sa Pinas and mag-apply ulit. But it's just sad to know na I'm not sure yet kung ano yung mga program intended for J1 teachers. Hopefully, if they will be more inclusive sa J1 teachers dun sa ibang existing program na intended for OFWs kasi we're also coming from another country na going back to the Philippines, or if ever they can come up with another program that's more like anchored dun sa J1 program po na ano. Sir, hopefully magkaroon ng kumbaga specific diyan yung DepEd or yung education dito sa Oh. Pinas para kumbaga malaman natin kung ano yung applicable sa atin na kumbaga courses o kumbaga linyahan ng pagtuturo na pwedeng ma-align sa atin ngayon nga sa pagiging J1. Or siguro sir, Opo, last kasi- question na po bago ko ipasa itong pagtatanong kay Bombokier, since sa experience po natin ng pagtuturo diyan sa United States, in case man po siguro o sa inyong observation dito sa education system ng Pilipinas, ano po ba yung sistema na gusto ninyong i-adapt dito sa education system ng bansa natin? Na based sa nakita nyo, na experience niyo diyan po sa United States. Yung pinaka talagang different talaga ng experience ko dito is mostly yung sa pag-use talaga ng technology dito, and then yung support talaga na nagpo-provide sa teachers na for example yung resources, kasi hindi na kailangan namin magsulat pa ng talagang grabe na detailed na lesson plan. Meron na siyang parang provided na mismo ng district na pwede namang i-adapt, and then online readily available na siya. I think available naman noon pero hindi siya ganun ka-promoted talaga to be used dun sa Philippines, unlike here na talagang meron kaming portal na talagang pagdating namin sa portal available na lahat yung mga resources for teaching, yung mga announcement, and then kung ano yung mga dapat naming malaman in terms of teaching, both like academic and mental support for teachers. And then yung ano din, yung sabi ko rin kanina, yung talagang easier na for example, I think inadapt na rin nila, but hopefully tuloy-tuloy yung pwede kang hindi na ganun ka-stricto. For example, gustong mag-take ng leave ng teacher for like mental health purposes or yung ganun, like mga ganun. At least madali na lang siya. And at the same time, mas accessible siya. And yung iba din na yung trainings na sinasabi ko kanina, dito kasi pag mag-attend ka ng trainings, mostly ikaw pa yung may stipend, ikaw pa yung bayad, may ka. So hopefully yun din para mas ma-encourage yung mga teachers natin instead na sila mismo sa sarili nilang bulsa, para mas ma-promote pa rin yung mga trainings and professional growth natin sa Pinas. Well, I agree sir, yan nga especially sa stipend, and yun nga din sa pagtuturo, kasi paano nga naman makapagtuturo ng kompleto yung teachers natin na inaasahan natin na kumbaga pagmumulan ng ating kumbaga ng iba't ibang profession kapag lumaki na yung mga bata, kung yung mismong resources hindi masyadong available dito sa ating bansa. So yan lang po Opo, mula sa akin Sir Mark, and ibabalik ko na po kay Bombokier itong pagtatanong. Alright, Thank you balik po, sa akin, Bomboki. Sir Mark, ito, puntahan natin, sir, yung yung about sa reintegration program ng DepEd. Kayo, sir, personally, may mga kakilala po ba kayo na kapwa nyo rin J1 or J1 teacher na bumalik na sa Pinas dahil po sa DepEd reintegration program? And bakit ba sila umuwi, sir? Alam ko pong J1 teachers, yung iba po, umuwi sila during the second year nila sa program. Yung iba naman is tapos na sila sa program. So bumalik sila kasi talagang it's part of our program that we have to go back to the Philippines and ma-share yung experience and yung mga practices na na-learn namin dito sa US. Pero it's a good, like, yung mga integration, like,
program na provided by like for example yung Balikturo and then yung SPIMS or yung sa Pinas Ikaw ang Ma'am at Sir, talagang it's a good initiative talaga ng government. Nag-encourage yung OFWs natin na talagang bumalik sa Pinas and makapagturo, especially yung mga may background ng teaching. Pero ang nakakalungkot kasi dito is for J1 teachers, it's very limited for them to enjoy that opportunity kasi hindi sila specifically kasama dyan sa program na ma-reintegrate and mag-guide and masuportahan sa pagbalik nila sa teaching sa Philippines, which is parang very ironic kasi yung mga J1 teachers mismo talaga is they're expected to go back to the Philippines, but sila pa yung parang wala talagang yung clear na program or parang at least masama sila specifically doon sa mga existing programs or may sariling program sila for that purpose na na ma-apply nila. Opo. Kung kayo sir ang tatanungin, para sa inyo sir, sapat ba yung ginagawa ng DepEd para hikayatin yung mga OFW teachers na bumalik sa pagtuturo dito sa Pinas, Sir Mark? I think at ang maganda doon is at least mas pinapalakas pa nila yung campaign ito sa papabalik ng mga OFW. Pero ang concern lang naman natin ngayon is if ever marami ding teachers na wala pa ring item, 'di ba? Yun naman yung problema doon kung mga local din mismo natin na teachers ng mga Pinoy is hindi pa nabigyan ng item. So how can we like cater yung mga pabalik pa ng mga OFWs? So sana mas specify lang nila yung program mismo na at least more inclusive pa rin po siya sa aside from OFWs as what I said, mga J1 teachers din or may separate na program for that. Opo. Para sa inyo ulit sir, ano ba ang kailangang i-improve sa sistema po ng DepEd para maging, yun nga, kaakit-akit na bumalik yung mga guro mula abroad? Di ba? Ano ba? In terms of sahod, in terms of workload, in terms of career growth, paano yun sir? Ano yung dapat na i-improve doon, Sir Mark? Sa akin po is, for example, in behalf na lang po sa sarili ko na po yung as a J1 teacher na siguro mas kung may program man sana na clear yung reintegration ng mga J1 teachers, not just for OFWs but also for J1 teachers. Kasi ang laki ng potential we are like, yung mga J1 teachers kasi, they're trained and experienced teacher, hindi lang dito sa labas as ng bansa, but also when they were still teaching in the Philippines, mga experience na silang teachers, yung iba mga master teachers na, and then they applied to the program and then nalipat sa US. So ang haba na ng experience nila, and then when they go back to the Philippines, yung iba parang feel nila naging back to zero sila kasi apply ulit, parang hindi sila na-integrate easily sa system, for example sa DepEd. And sana may mga ganong opportunities and then clear yung mga programs for like ano bang possible na gawin namin for mentorship. Are they gonna invite J1 teachers for like trainings na sila yung mga speaker, and then yung international experience, are they considering that para sa, for example, magamit na mga returning J1 teachers in terms of applying ulit and possible man lang magamit that for promotion later on. Yung mga ganong mga part ng program na hopefully clear siya as path sa mga returning teachers. Opo, ito sir, mga remaining question na lang po. So, kayo sir, malaman namin, ilang taon pa po sir yung inyong visa? And ano yung plano nyo sir after ng J1, Sir Mark? This time po, it's my 4th year, so I still have one more school year na pwede ko tapusin later on. And after the program, ang plan ko po is at least umuwi ng Pinas to take a break kasi for 5 years na straight, hindi po ako nakauwi ng Pinas, even like for vacation. So sinulit ko talaga yung experience. So ayun, mag-take ng rest and siguro mag-apply ulit sa DepEd if possible. Like pag may mga reintegration program sila na at least medyo easier na path. And yung may mga ibang alternatives kasi yung ibang teachers, yung iba, I heard like last time nakausap ko yung isang teacher for like from private school naman yung experience niya. So siya naman is nag-take siya na I think term niya is sabbatical leave. So pagbalik niya, parang hindi nawala yung position niya kasi nag-leave lang siya. Pero yung problema, that time pala binigay din sa ibang teacher yung position. So ginawa niya is
nag-apply siya in an online like international teaching job. So kasi may opportunities pa rin yung mga J1 teachers kung hindi talaga sila makabalik ulit sa pag-apply. There are many ways na ma-share pa rin nila yung experience nila, although not directly sa ano pa rin sa teaching sa Philippines. For example, online teaching job, or yung iba nag-a-apply nga sa ibang country, yung sa New Zealand, they're also hiring teachers. Yung UK, I think nag-hire sila but they're looking for like master's degree na ano. So there are other opportunities na pwedeng explore ng teachers. So yun po, ang plan ko po is bumalik muna sa Pinas and mag-apply at least to share my experience. Kasi grabe talaga yung nabago sa both personally and professionally sa sarili ko after the program. Opo. Eto sir, bilang panghuli at bago tayo magtapos, ano sir ang inyong maipapayo or mensahe sa mga guro natin dito sa Pilipinas na nangangarap ding mag-abroad? And in the same way, sa mga OFW teacher naman na nag-iisip pong bumalik dito sa Pilipinas, ano ang inyong advice or message sa kanila, Sir Mark? Para po dun sa mga nagpaplano mag-apply dito, I mean, kung talagang desidido kayo and you have the courage and talagang, kasi dapat maging risk taker ka rin eh. At the same time, you also have to balance your decision kasi hindi biro pagpunta dito. Talagang ang iba, hindi lahat na may talaga lahat success na stories yung iba. Yung iba, umuwi ng after the first year. Ang iba, second year, hindi tinapos yung program. Pero what's important is talagang alam mo yung ginagawa mo, and at the same time, kung may mga negative kang nakikita din o naririnig about sa pagtuturo dito, you have to understand na it's not like lahat ng experience ganun. Kasi sa amin mismo, akas nangyari kasi sa akin is I'm teaching middle school, which is like one of the like most challenging na grade level. Pero pag dun ka sa high school, especially grade 11 or 12 na tinuturuan mo, or yung mga bata na elementary na mga students is parang medyo kaya mo pang i-manage yung mga ganong age. So, mas okay. So, hindi naman ibig sabihin na pagdating dito talagang grabe naman siya ka-challenging. Depende pa rin sa experience mo at kung makaka-adjust ka agad. Yun. At for the OFWs naman na may planong, for example, bumalik sa Pinas, well, ang importante naman kasi yung natin, mental health. For example, kasi naman natin, for example, nagpapastress na yung trabaho sa ibang bansa, pero at the same time, pagkatapos naman nun is pag-uwi natin sa Pinas, medyo na tayo, 'di ba? Wala na tayong lakas na hindi na natin ma-enjoy mismo yung retirement natin. So, habang pwede pa nating enjoy lahat. Kung ano yung, for example, gusto mong umuwi na Pinas for good, as long as you're ready to settle like sa Pinas, kasi syempre kailangan mo rin ng savings or mga na ready ka rin na 'di ba? Parang at least para depende pa rin siya. It's a case to case basis. Parang but what's important is i-prioritize mo yung health mo and yung physical and mental health mo. So, yun talaga yung pinaka-importante aside from just working and working and working.